7:30 is tapos na. Ligpit na ako ng mga kinainan. Sobra-sobra. Sa yung iba, hinugasan ko ng kawali kaldero. Ay, wala pala kaldero. Rice cooker. Kasi ang kawali pong ginagamit ko is dalawa. Rice cooker. Ay, gagamit pa ako ng air fryer. At gagamit pa ako ng mas maraming hugasan. Pressure cooker pa. So, hindi na ako nagluluto ng soup sa pressure cooker. Kasi marami pong hugasan. Masyado pong dagdag pagod sa katulong. Kaya nasa sa inyo na yan, yung paraan yung paano kayo mapapadali ang trabaho. Kasi ang sweldo hindi gaya ng trabaho. Pagdating ng trabaho, nadagdagan ng sweldo. Kasi nakapix na ang sweldo. So, bago makalis ka sa trabaho, ito guys is inilisa ko lang siya sa antika. Pag-asa dito, ito ay kasi naman po siya on vegetable. So, tapos yung chicken wings po is tinanggal ko na sa preso. Pwede ko na siya i-marinate. Ito naman po is beef po. Ito po yung chicken wings na pinagawa sa preso para sa bata. Ito naman po yung mga aswang sa binabad ko na sa tubig para siyang sitsaron na papakita ko po sa inyo. So, ito po yung original niya na ganito, yung ibinabad ko na yan. Wala na siyang hangin. Ganito po siya. Tapos ihahalo ko yan sa mga gulay. Halimbawa, may ampalaya o kung ano man talong or parang yung kundol, ganon. Kasi puro vegetable nga po ang pagkain ni Kulasa. Kamukha nito, ihahalo ko po siya dyan. Yan. Kaya ngayon, agahan ko na at nang medyo hindi naman po ako haggard mamaya para maagang gumising bukas linggo, maagang makagala. Diba? Yan. Tinatanggal po yung balat niya para pag kinain mo, mga Chinese tamad. Gusto nila, lulunukin na lang, kulang na lang, ipagmuya mo sila. Pero ang manok po sa kanila, makikita mo, may dugo-dugo pa. Parang half cook lang. Ayan, i-ready ko na at nang makasugod naman po mamaya. Wala po akong ibang ipapakita sa inyo, kundi itong aking pag-prepare ng mga lulutuin. So, yung iba po is wala pa kasi na umalis si Madam. Feeling ko is mamamalingke yun dahil kahapon sinabihan ko siya na wala ka ng gulay. Ayun, umalis po siya. Bali, ito lang po yung hindi babalatan yung talbos. So, kunti na lang po ito kasi kahapon dahil nagmamadali siyang kumain at kami-kami nga lang tatlo. Ang gusto niya kapag wala yung among lalaki, maaga akong magluto. Maagang kakain, maagang magpahinga.
Pero ako, hindi naman ako nakakapagpahinga ng maaga. Sila lang. Kasi, syempre, yung mga trabaho bilang katulong is kailangan mo, obligasyon mo yan. Kaya, ganyan lang po ang buhay. Samahan nyo lang ako dito guys. Maraming salamat pala sa inyong palagiang pagsuporta. Sana po ay huwag kayong magsawa. Kahit na kung ano-ano lang ang binibidyo ni Menabig Tumpit. Pagpasensyahan nyo na po kung minsan ay malabo, pero wala na yung cellphone ko na yon. Daanin ko na lang po kayo sa kwento, no? Huwag sana kayong magsawa, mga kapatid, mga kaibigan, mga kabarangay. At lubos akong nagpapasalamat sa inyong palagiang suporta. Hindi ko naman hinahanap na kasi minsan hindi tayo palipalis ng oras. Pero may time talaga na punta ka, hindi mo iwasan kasi minsan bigla ang labas ng ama. Ito tapos nag-wait na lang ang paglang kwarto. Nakbog po yung bintana na nakikin. Tapos isusunod yung tiles. Pagkatapos ng kwarto na yun, marami siguro. Ang kwarto lang na ipapagod. Kasi isang kwarto lang po kung nag-aaral. Ayaw ko sabihin sa cellphone. Ayun. Ayun po na sa tulog. Tapos yung daanan. Yung bintana ng oras. Ayan. Ayan, gusto ko. Electric fan. Tapos, ganito po ang nasusunod. Ang galing yung anak niya. Masarap din. So, ito na po yung si Charo. Ihahalo ko po yan dun sa gulay ni Madam mamaya. Natapos ko na yung talbos ng kamote. At ito naman po yung aking sinunod para ihalo mamaya dun sa iba't ibang gulay. Kasama to, pampadagdag. Tapos ito po ay igigisa ko sa tofu. Ayan. Ayan po yung chicken. Bye-bye.